Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Freedom of speech. Kalayaan na magsalita. Nakaukit po sa ating saligang batas sa Section 4, Artikulo 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Walang batas, walang anumang batas ang maaring ipasa na sasagka sa kalayaan sa pagsasalita, pagbubulalas ng saloobin, pamamahayag o kaya'y karapatan ng mamayan na mapayapang magtipon-tipon upang hilingin sa gobyerno na tunog-tugunan ang kanilang mga daing at hinaing. Ika nga lahat ng bagay ay may pinanggalingan. At kung suriin at tingnan mabuti, iisa lang ang pupuntahan. Ika nga doon sa isang kanta. Ang ating mga karapatan ay hindi para mga kabuti na bigla na lamang lilitaw. Oho. At hindi rin katulad ng mga kabuti na tag-ulan lamang, pang-tag-ulan lamang. Dapat at nararapat lang ng ating mga karapatan, hindi lang yung sa Artikulo 4, kundi sa lahat. Ang lahat nating mga karapatan sa Bill of Rights ay all season. Pang all season. Hindi lamang po weather lang. Siyempre, saan hinugot yung ating karapatan na yon? Sa Artikulo 4. Ang freedom of speech and of the press and the right of the people to peaceably assemble to seek redress of grievances from government ay nakaukit din sa United Nations Declaration on Human Rights. Artikulo 19. Pero, sidebar po muna tayo. Sidebar. Nagkaroon nun ng Yalta Conference. February 4, 1945 hanggang sa February 11, 1945. Yun po ay initiative ng dating US President na si Franklin Delano Roosevelt. Kasama sa Yalta Conference si Winston Churchill na noon ay Prime Minister ng Great Britain. At pinuntahan nila doon itong si Stalin. Ang siyempre leader naman ng Union of Soviet Socialist Republic. Sapagkat tayo ni Stalin na pumunta sa Amerika o sa England para doon mag-meeting. Kaya sinadya siya ni na Roosevelt at ni Churchill doon. Ang pangunahin po nilang pinag-usapan ay kung paano tuldukan ang World War II. Pangalawang digmaang pandaigdig, no po? Pero ang talagang pakay ni Franklin Delano Roosevelt, itatag ang United Nations. Medyo atubili na sumama ito si Stalin, ha? United Nations, kasi gagawing demokrasya eh. Hindi gagawin, kundi alinsunod sa demokrasya sa mga proseso at mga kalakaran
ng demokrasya ang nasa isip ni Franklin Roosevelt na maging batayan, proseso, sandigan, pundasyon ng United Nations. So, ato bili, si Stalin, na muna, diktador, hindi po ba? Ayaw niya sa demokrasya, siyempre, gusto niya maghahari-harian siya sa kanyang bayan at sa iba pa niyang masasakop. No? Sa, di maintindihan ko, kabutihang palad o kasamaang palad, si Franklin Delano Roosevelt ay namatay noong Abril 12. So, February, March, April. Dalawang buwan lang. Yung pala, noong mga panahong yun, talagang pinilit lang ni Roosevelt na makarating pa doon sa Yalta Conference kahit na masama na yung kanyang pakiramdam. Pero hindi siya napapalata. At nung namatay siya, siguro, parang nakisimpatya na rin si Stalin. Kaya naitatag ang United Nations noong 1945 din. Mismong taon na yun, naitatag ang United Nations. Ano po? Ngayon, October 1945. October 24, 1945 na itatag ang United Nations. So, bilis lang, di ba? February sila nag-conference. March, April, May, June, July, August, September, October. 8 buwan. Makalipas ang Yalta Conference. 6 na buwan matapos na makarang na mayapa si former US President Franklin Delano Roosevelt na itatag ang United Nations. Sa ating po papatuloy, balik ko tayo dito sa Universal Declaration on Human Rights. Artikulo 19 at sinasabi rito, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. Pinag-usapan nun natin dito ay United Nations Declaration of Human Rights, karapatan ng bawat tao sa buong mundo. Alam ba sang miyembro ngayon ng United Nations? 196? Thereabout, no? At so sinasabi rito, lahat ay may karapatan na magsalita, no? Magpahayag ng opinyon o malayang magpahayag ng opinyon at nung kanyang mga saloobin. Saloobin. I-express niya ang kanyang saloobin. Pag sinabi niya, ano ba naman itong gobyerno nating ito, bla bla bla, dapat di siya sasagkaan. Karapatan niya yun. Ano po? At, syempre, mangalap siya ng impormasyon at kanyang ibahagi sa sambayan ng, kung dito ka, Pilipino ka, di sa sambayan ng Pilipino, sa pamamagitan ng kahit anong media. At wala nga frontiers di ba? Ang frontiers ba noon? Bansa, di ba? Kung gusto mong opinion mo ay tumawid sa ibang bansa, hala sige, no problemo. Pero nyo ba nang ginawa ito? Ni sa hinagap ng mga lumimbag nitong declaration, Universal Declaration on Human Rights, di sa hinagap, hindi pa nila naisip man lang o napanaginipan man lang na magkakaroon ng social media. Alam niyo ba kung sino yung pinaka-ponente or pinaka-head ng committee na nag-draft, lumimbag nitong deklarasyon? Ang asawa, ang byuda ni Franklin Delano Roosevelt, si Eleanor Roosevelt. Siya po ponente nito. Siya ang head of mission.
Ngayon, saan naman hinugot ito? Ito sidebar lang, ha? So, ulitin ko ulit, yung ating pong freedom of speech and of the press and of the people to peaceably assemble and to seek redress of grievances from government, no, ha? Hindi lang sa ating saligang batas nakikita, maging sa Universal Declaration on Human Rights. So, ang tanong, saan naman hinugot ng United Nations itong sa Artikulo 19? 19. Teenager pa. Pag umabot doon ng 20, maturunan na eh. So, teenager pa ito, 19 pa lang eh. Iyon naman ay hinugot doon sa First Amendment rights sa United States Constitution. Ano sabi doon sa kanilang naturang First Amendment rights? Congress shall make no law. Ang Kongreso ay hindi po pwedeng lumimbag ng batas respecting an establishment of a religion or prohibiting the free exercise thereof. Hindi sila pwedeng sabihin nila, ito lang yung religion natin dito. Kumbaga, halimbawa niya, kung sa Saudi ka, isa lang religion doon. Walang dilit iba kundi Islam. At sa mga Islamic countries, pero may iba namang country na may Islam, tapos may Roman Catholic, halo-halo. Dito sa atin, di ba? Meron Roman Catholic. Sa Amerika, ganun din. Kasi yun ka, First Amendment rights eh. Di ba? Hindi mo pa pwedeng pagbawalan na mag-practice ng reliyon isang grupo. Sa China, nako! Yung mga, ano ba tawag na doon, UPOR yata, UPOR. Ay, Muslim group doon sa China. Nako! Kawawa. Kawawa. Nang balita pa doon eh, bukod sa ginagawang mga alipin, no ha, hinaharvest pa yung kanilang organs para ibenta. Wala, yung puso, bato, ano pa, ano yung ang utak kaya, hindi pwede. Wala namang transplantation ng utak eh. Di ba? And so, sa pagpapatuloy ng First Amendment rights nila, no ha? Or, abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for the redress of grievances. So, doon natin hinugot ito, ang ating freedom of speech. Sapagkat noong 1902, Organic Act of 1902, Philippine Bill of 1902, naging act na nga eh, diba? Ibinahagi ng Amerika sa ating mga ninuno ang kanilang Bill of Rights. -2. Yeah? Kung sa kanta may -1, dito -2. Ano yung hindi nila isinama? The right to keep and bear arms and the right to trial by jury. Pero, mind you, hindi umabuso ang mga Amerikano o hindi nila inabuso ang karapatan ng mga Pilipino. At ang kanilang policy noon ay educate Filipinos, yung benevolent assimilation, no? Benevolent assimilation. Kumbaga, para tayo makapaghalubilo, no, sa mga sibilisadong bansa. So, hinasa ay edukasyon. Binigyan edukasyon natin mga ninuno, hinasa sa mga proseso ng demokrasya, kalakaran, proseso, at gawaran ng kalayaan. Which is nangyari, ang siste nga lang, nung pinabayaan na ating mga ilustrado nga ba o ilustado, hindi pa rin nila isinama yung dalawang mga karapatan na yun sa Bill of Rights sa ating 1935 Constitution.
At ganun din, hindi sinama sa 1973 Constitution, yung dalawang yun, na napakahalaga sa isang demokratikong bansa. At maging sa 1987 Constitution, hindi pa rin sinama. Ang bihira talaga. Gusto kasi ng mga politiko natin, makapaghari-harian sila nang hindi sila napapanagot. Sila ay mga nole mitanghere pa rin. Panahon pa ni Rizal, mga nole mitanghere na hanggang ngayon. Mga nole mitanghere pa rin sila. Kasi yung hukuman meron tayo, minana sa Kastila, hukuman trial by palakasan yun eh. Yun po ay instrumento. Instrumento, tool ng naghahari-harian sa gobyerno. Kaya ang demokrasya na meron tayo, peke. Hindi totoong demokrasya ito dahil yung mga salot na kurakot, mga mandarambong, ang tawag dyan, noong panahon ng mga Kastila, hanggang ngayon hindi pa rin napapanagot. At sa ating po papatuloy, may konting sidebar na naman tayo riyan. Sidebar. September 25, 1789. Dito po, no September 25, 1789, dito na-aprobahan yung mga amendments na to. 10 mga amendments na lahat ay patungkol sa Bill of Rights ng mga kano, karapatan ng mga kano. And so pagdating ng 1789, ay naisumiti na nila yung mga kauna-unahang mga constitutional amendment doon sa kanya-kanya mga estado, siyempre, para i-ratify ng mga Amerikano. Etong si Virginia Representative James Madison ang nag-introduce nito pong mga amendments. Sapagkat yung ibang state ayaw pumirma eh. Sabi nila, teka muna, katakot-takot na poder ang binibigay natin sa presidente. Paano kung sira din ang ulo niyan? Kamukha ni King, sino ba yung hari nila noong mga panahon? George! Sira din ang ulo niya. Gamitin niya yung poder, gamitin niya yung armed forces, kasi siyang commander-in-chief of all armed forces. Paano pag ginamit niya yun? Para sagka ng ating mga karapatan, patay tayo dyan. O kaya pinagtibay nila lalo yung kanilang minana na right to trial by jury sa Mother England. Doon sa unang 10 amendments, siyempre, paunahin na dyan yung amendment number 1, yung the right to, yung speech of the press and peaceably assemble to petition government for redress of grievances. Yung amendment number 2, the right to keep and bear arms. Yung amendment number 5, number 6, at number 7, patungkol naman sa lalong pagpapatibay ng karapatan nila sa trial by jury. Iyon ang susi kung bakit ang federalismo sa Amerika matikas. Para sa mga mamamayan talaga. Power to the people. The power is in the hands of the people na mas maasim kaysa mga people in power. That's the essence of democracy. Karapatan sa trial by jury. Yan din ang pundasyon at yan din ang puso ng demokrasya. Po? So, halinaw na naandun yan o doon natin hinugot yan. Again, lahat ng bagay ay may pinagmulan. Saan naman hinugot, di ba? Itong katakot-takot nilang safeguard para ang individual rights ay protektado. Ito naman po ay doon sa kung tawagin nila ay the cradle of democracy. The cradle of duyan ng demokrasya.
duyan ng kalayaan. Ito po ay naganap sa kaso ni John Peter Zinger. Siya po ay isang printer dun sa New York Weekly Journal. Si John Peter Zinger po ay isang German-born na printer dun nga sa New York. Siya ay inakusahan ng libel nung governor noon ng New York na si William Cosby. Siya ay Royal Governor of New York at ang kaso ay nangyari noong 1734. Ilang taon bago sila nagdeklara ng independence. Sino nagdeklara sila ng independence 74? Parang gano'n, 1774, no? Yung magdeklara sila ng independence matapos magtalumpati itong si Patrick Henry doon sa kanilang Continental Congress na sabi niya, hindi ko alam kung anong course of action ang iniisip ninyo, gentlemen. Pero para sa akin, give me liberty or give me death. Yan, talpati naman ni Patrick Henry. Ano po? And so, 1734 itong naganap na cradle of democracy, yung trial ni Singer. Ano po ang nangyari noon? Noong 1733, inakusahan po siya. Pinailan siya ng kaso ng gobernador, si William Cosby, dahil di umano ay kanyang sinisiraan ang pagkatao ng gobernador. May batas nun sa New York bawal mong batikusin ang gobernador. Ang gobernador ito ni King George. And so, hinuli si Singer. Okay? Pero yung grand jury, ayaw siyang i-indict. May grand jury na noon di ba? Ayaw siya i-indict. Kumbaga, sabi ng grand jury paano maliliti siya? Wala kasalanan yung tao. Kaya itong Attorney General na si Richard Bradley charged him with libel in August 1735. Nakadalawang taon din, Talagang pinilit nila. Sino ang naghain ng kaso? Hindi na grand jury. Binaypas nila yung grand jury. Attorney General na ang parang yung sa atin, ang katapat niyan, DOJ Secretary. Attorney General na doon. So, yun ang naghain ng kaso. Noong August naman, 1735. At ang humarap, ang mga kinuha nilang abogado naman para kay Singer ay itong si Andrew Hamilton at si William Smith. Anong ginawa ng mga abogado ni Singer, lalo ni Hamilton? Matapos magpresenta ang prosecution, siyempre yun ang una di ba? Ang burden of proof nasa prosecution sa nag-aakusa. So, matapos nila na maghain ng kanilang, sabi ni Hamilton, my client, Your Honors, is guilty as charged. Ano na yung mga juror May mga juror, in fairness, hindi naman din nila binaypas ang proseso ng trial jury. So, ano yung mga juror? So, sabi niya sa judge, may judge hindi, pag sinabi natin na mga trial jury ang humuhusga, hindi ibig sabihin noon sila na ang judge. Hindi. Sila lang ang humuhusga kung ang hinahanap lang ng mga trial juror, katotohanan. Ano ba ang katotohanan? At nandiyan pa rin yung judge, presiding judge. So, sabi niya, judge, guilty yung kliyente ko as charged. Okay, so guilty as charged. So, wala nang, hindi na sila presenta. Paano sila magpipresenta ng ebidensya Talaga namang may mga prueba, andun yung mga artikulo Ginawa pa nila witness yung assistant ng printer. O sabi niya, opo,
Talaga ipiniprinta namin yan. mga lathalain na yan, artikulo na yan. Okay, so, siyempre, wala na sa closing statement na. Closing statement, ganyan sa trial by jury. May opening, yung mga abogado, hinaharap nila yung mga juror at ipaliliwanag nila yung kanilang kaso o paano nila patutunayan na walang kasalanan ng kanilang kliyente. Kung ikaw naman prosecutor, siyempre, kaya atin mo naman yung mga juror naman, ako paniwalaan nyo, sapagkat kargado ako sa mga ebidensya. Di ba? So doon sa closing statement, simple lang sinabi ni Attorney Hamilton. Sabi niya, "Ladies and gentlemen of the jury, kailan pa naging kasalanan ang pagsasabi ng katotohanan?" Diba? Yun ang ginawa niyang depensa. Ha? Hindi libel ang pagsasabi ng katotohanan. Dito sa atin, kahit na katotohanan yung sasabihin mo, libel pa rin. 1735 pa ito. Na kaso. Hindi po ba? 1735. 2021 na ngayon. Yung libel sa atin na matagal nang decriminalized doon sa Amerika. Present pa rin dito sa ating mga batas. Ano po? And so, matapos ang closing argument nila, siyempre, kinausap na ng judge yung mga juror. 12 sila. Sabi ng judge, judge yun, judge ng kwan yun, ng hari din judge din ng gobernur, di ba? Hawak sila ng gobernur ng New York na bata ng hari ni King George ng England kasi hindi pa independent sa Amerika noon. Sabi niya, mga jurors, nakita nyo na. Inamin. At maliwanag ang ebidensya. Kaya, guilty verdict ang inaasahan ko sa inyo. Balikan natin ng konti yung sinabi pala ni Hamilton dun sa mga jurors. Sabi niya, ang trabaho ninyo ay hindi lamang tingnan kung alin o diskubrehin kung alin ang katotohanan. Meron pa kayo isang obligasyon. Kung hindi kaya, hindi maatim ng inyong konsensya na ang batas ay hindi patas, baliwalain niyo yung batas. Sovereign Hindi man sila mga sovereign people ng mga panahon na yon, dahil ang sovereignty resides in the king. Colony pa sila ng England, pero sa trial by jury, sila ang huhukumi, sila huhusgay. Diba? So, malinaw ang pagkabanggit. Hindi kasalanan ang pagsasabi ng katotohanan. Kasi pagka ginawa mong hindi ginawa mong kasalanan ng pagsasabi ng katotohanan, hindi anong klaseng mundo ang magkameron tayo? Pumasok na sa deliberation room, jury deliberation room, si mga juror. Pagkatapos lang bigyan ng instruction ng judge. At sabi pa ng judge, aasa ko sa inyo, hatol nyo, guilty. Okay. So, nagulat ng judge. Lahat nagulanta, actually. Wala pang 10 minutos. Lumabas na yung mga juror. Alam niyo ba, usually, naabot din ng kung ilang oras yan. Sa ibang pagkakataon, inaabot ng ilang araw. Doon nga sa kaso ni Imelda, sa Rico racketeering case na yun, pinag-uusapan doon ay gustong patunayan ng prosecution na PCGG na yung mga ipinamili na kayamanan ng mga Marcos doon sa mga properties, mga work of arts, building sa Amerika o real estate ay galing sa nakaw na kayaman nakaw, galing sa nakaw o nakaw na yaman, ill-gotten wealth. Sa RICO case sa Amerika, labag sa batas. Ang sinumang tao na kawatan sa kahit saang bansa sa buong mundo, na gamitin niya yung pera na ninakaw niya sa kanyang bansa para i-invest sa Amerika, bawal yun. Labag sa batas. And so, inabot ng 11 araw ang deliberation. Dito kay Singer, wala pa 10 minuto. So, nagulantang ang lahat.
So, tanong ng judge, do you reach the verdict? Ha? Ladies and gentlemen of the jury, sabi ng foreman, opo, judge, meron na. Bigay mo dyan sa bata ko para basahin. Yung clerk of court pa. O bailiff. Binasa, not guilty. Naku, muntik malaglag yung judge sa kanyang kinaupuan. Not guilty ang hatol. Kaya po, doon hinugot itong First Amendment rights doon sa kaso ni Zinger. Para malinaw tayo, kasi lahat ng mga bagay-bagay dyan may pinaghuhugutan. Ngayon, ang tanong, bakit yung mga karapatan ng mga Amerikano ay protektado? Hindi nasasagkaan. Diba? Hindi nasasagkaan. Hindi nasisindikato at hindi namamanipula ang mga husgado. Yon. Yun naman, gaya nga na binanggit ko kanina, yung 5th, 6th, and 7th Amendment nila ay lalong pinagtibay ang kanilang karapatan sa trial by jury na nakaukit na rin sa original na teksto ng United States Constitution. Ano yung 5th Amendment na yun? Ang nakalasaad doon sa kanilang constitutional rights. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on the presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces or in the militia when in actual service in time of war or public danger, nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor, daming nura, shall private property be taken for public use without just compensation. Yan yung amendment number 5. Amendment number 6. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state in district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation, to be confronted with witnesses against him, to have compulsory processes for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. Here namang amendment number 7. In suits at common law where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by the jury shall be otherwise re-examined in any court or the United States or any court of the United States than according to the rules of common law. Ibig sabihin, kahit na yung Korte Suprema nila, hindi pwedeng baliktarin ang hatol ng trial jury. Hindi pwedeng baliktarin. Maging yung indictment ng grand jury, hindi rin po pwedeng baliktarin ng kahit anong korte, maging ng Supreme Court. Di po? And so napakatibay, pinatibay nila lalo, yun pong jury justice system nila. So, ang tanong naman, sino na hinugot ito, jury justice system nila? Well, lahat ng bagay ay may pinanggalingan.
Sa Magna Carta of 1215, matagal ng panahon. Ang mga Kastila dumating dito sa atin, 1521. Ha? Hirap kalimutan yan dahil alam mo na, kinanta ni Yoyoy Villamian para wag natin makalimutan. March 16, 1521. Ha? Bago dumating ang mga Kastila rito sa atin, uso sa lahat ng balangay sa buong kapuluan ay hukumang trial by jury of the Council of Elders. And so, kahit papano, may katarungan ng mga panahon dito sa ating bansa. Dumating ang Kastila, nilagay ang kanilang korte na kontrolado ng hari na nagpapatuloy ngayon. Kaya kung sino ay naghari-harian sa gobyerno, kontrolado niya ang hukuman. Nasisindikato na mamanipula. Sabihin nyo hindi totoo. Sabihin nyo hindi totoo. Yeah? And so, ang Magna Carta of 1215 ay binubuo ng 63 mga kalayaan, freedom, no, ha? Bill of Rights. Diba? 63. Pero pinakasusi doon, yung number 39. Ano nakasaad? No freeman shall be seized or imprisoned or dispossessed. Bawiin mo yung kanyang mga ari-arian. Yan ang usong-uso nun eh. Diba? Tingnan mo si Robin Hood. Sinabi lang ni King John na dinideklara ko si Robin Hood na outlaw. Oh, tapos na ang boxing. Pinagtutugis na siya. Magaling lumambitin sa mga bagging sa kagubatan si Robin Hood. Kaya di mahuli-huli. No? So, ito pa, matindi ha. Pagkatapos ng outlawed or in any way destroyed, nor will we condemn him, nor will we commit him to prison, excepting by the legal judgment of his peers. Yun ang trial by jury. Peers, mga kapwa niya, mamayan. Di ba? Or, by the laws of the land. Pag may batas na ganyan at nilabag mo, in flagrante delicto, pwede ka nahuliin. Ha? Oh. Pero dadaan ka pa rin sa trial by jury. Ito pa, dinugtungan pa. Yung kasunod na proviso, number 40, ano sabi rito? To none will we sell, to none will we deny, to none will we delay right or justice. Ang katapat niyan pagdating sa jury justice system sa Amerika, ha? Justice delayed is justice denied. Malinaw, ano sabi? To none will we delay right or justice. So, justice delayed, in other words, justice delayed, justice denied. Dito sa atin, 40 anyos na yung kaso. Natutulog pa sa mga sleeping cabinet ng Korte Suprema, ng Court of Appeals, ng lower court, ng ombudsman, o ng Sandigan Bayan. Ha? So, malinaw. Kailangan na nating palitan ang marka demonyo nating hukuman trial by palakasan. Ha? Nakontrolado, nasisindikato, nakukontrol, namamanipula ng mga salot na kurakot na siyang sanhi at dahilan kung bakit milyon-milyon sa mga Pilipino salat o naghihirap sa buhay. At yung kahirapan na yan, ang sanhi at dahilan kung bakit marami ang mga nagre-rebelde. Marami ang nagiging terorista. Marami, milyon-milyon ang OFWs bukod sa nalalagay sa alanganin, sa balag ng alanganin ng kanilang buhay, pati ang kanilang buhay mag-asawa ay napapariwara. Iyong mga anak nila ganun din napapariwara. So bagaman nagpapasok ng dolyares
ang mga OFW, hindi po yun healthy para sa ating bansa, para sa ating nasyon. At panigurado, kapag natuldukan ang korupsyon sa bansa, napakayaman ni inang bayan, self-sufficient tayo rito sa bansa. Lalo na kung pupunduhan natin ang mga kooperatiba, ayusin ang pamamahagi ng mga lupain, bawiin yung mga kinamkam ng mga kawatan ng mga mandarambong, at syempre yung pagninegosyo dito sa ating bansa hindi na kontrolado ng iilan. So nakita nyo na, mga kasuberano, kapwa kalahin kayo manggi. First things first, justice change. Mula hukumang trial by palakasan, gawin nating trial by jury, of the people, by the people, for the people, na siyang puso, esensya at pundasyon ng demokrasya. Paano? Kung inyo nagustuhan at nakatulong sa inyo itong mga impormasyon na aking ibinahagi sa inyo, aking mga komentaryo, paki-subscribe sa ating YouTube channel at paki-like, paki-share na rin po. Pindutin na rin po ninyo yung notification button para sa oras na may bago tayong uploaded na video o kaya tayo po ay nagla-live, kaagad kayong maimpormahan para inyo pong mapanood. Sa mga hindi naman po sakto, di busy sila sa mga oras na tayo po ay nagla-live, ang kagandahan dito sa ating online broadcast, pa pwedeng panuorin in real time or on demand kapag may time na po kayo. Lagi po natin tatandaan, wala pong tutulong sa atin ng mga itsapwera, which is 99.9% sa kabuuan bilang natin mga soberanong mga mamamayang Pilipino, kundi kapwa natin itsapwera. Na palagi ko pong iniiwanan sa inyo, nakasangkusing kaisipan, batay sa sentido komon, dapat lang juror ka. May God bless us all. God bless Philippines. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod. Mr. Juror Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, at ito pa rin po ang ating himpilan KITV Philippines, online news and commentaries on public affairs and public service. Handang maglingkod sa Pilipino sa mandako ng mundo. Ang Kilatis International TV ay bilang magiging na pamamahayang handang maglingkod sa Pilipino sa mandang ng mundo. KTV Philippines.